Good evening mga kapatid. Kumusta kayo sa ating isa na namang Sabbath day? Isang magandang pagkakataon na naman na tayo ay magsama-sama sa pakikinig at pag-aaral, pagbubulay-bulay sa buhay na salita ng Diyos. Sa nakalipas na Sabbath day ay pinag-aralan natin ng isang napakahalagang bagay, napakahalagang aral tungkol sa mga tanda ng mga isinilang na muli. Ngayon naman pupunta tayo at simulan natin ang isang aral, napakahalagang aral sa buhay Kristiyano. At itong tinatawag na worship, pagsamba. Pagpapalit-palitin natin, pag-aral tayo ng pagsamba ngayon. Sa sunod na naman, panalangin. And then pagsamba na naman, panalangin. Yan ang ating mga subjects sa darating na mga araw. At doon naman sa bawat Martes, sisimulan natin yung pag-aaral ng ating confession, ang 1689 London Confession of Faith. At gusto nating mas maganda ang ating pag-aaral doon, yung grupo, upang hindi lang kayo nakikinig, ngunit kayo rin ay sama-samang gumagawa. At iyon ang tinatawag na katawan ng iglesia na lumalago. Tayo muna ay dadako sa panalangin. Banal na Diyos, aming kapangyarihang Ama, aming ipinagkatiwala sa inyo muli itong aming preaching of the word, itong pangangaral ng inyong salita sa araw na ito, sa inyong araw. Dalangin namin na samahan nyo kami sa pakikinig, sa pag-unawa na ang mga bagay na inyong ibibigay at ituturo sa amin ay tunay ngang aming maunawaan ng tunay sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang Espiritu. Samahan nyo kami sa bawat bagay, sa bawat aral na aming gagawin ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Worship, mga kapatid, ang ating pag-aralan. Pagsamba. Yan naman ang ating ginagawa sa tuwing tayo nagsama-sama sa ating iglesia dito sa bawat Sabbath day. Kahit sa mga panahon ng Martes, hindi naman ay pagsamba. Mga panahon ng panalangin, napasok rin yon sa pagsamba. Ang pagsamba ay siyang pinakamataas nating tungkulin sa Diyos. At dahil diyan, kinakailangan na malaman natin kung ano ba talaga ang wasto at tunay na kahulugan at paraan ng pagsamba. Napakasaklap sa mga pangyayari na sa isang bahagi ng iglesia sa mundo may mga taong nagsamba, patuloy na sumasamba, ngunit mali o hindi wastong kahulugan at paraan ng kanilang ginawa. At nagdudulot ito sa pagkasira ng buong pananampalataya. Sapagkat kung ang pagsamba ay mali, ay maaaring mali rin ang ating gagawin sa buhay. Sa tinatawag na Protestant Evangelicalism, o itong grupo natin na kasama na tinatawag na Biblical Christianity,
mayroon lang dalawang uri ng pagsamba ang ginagawa. Ay tinatawag itong una, ang normative principle of worship, at ang pangalawa ay ang um, regulative principle of worship. Itong normative principle of worship, ito yung pagsamba na sabi nila na aayon naman sa Biblia. Ngunit marami silang idinagdag na mga bagay na hindi itinuro, hindi rin iniutos, ngunit hindi naman daw ibinabawal sa Biblia. Ngunit itong regulative principle of worship, ito yung prinsipyo, ito yung pagsamba na inuutos lang at naaayon lang sa Biblia at hindi gumagawa ng mga bagay na hindi tinuturo at hindi inuutos. Naroon tayo sa regulative principle of worship. Sa ngayong panahon, ang nakararaming gumagawa nito ay ang mga Reformed churches lamang na sinusunod ang inuutos at tinuturo ng kasulatan. Sapagkat sa mga kasama sa Reformed theology ay itong pagsasabi sa katuruan na lahat ng dapat paniwalaan at susundin ay dapat itinuro sa Biblia at iniutos. Yung namang hindi iniutos na hindi naman pinagbabawal at hindi naman tinuturo, hindi sila gagawin dahil hindi naman iniutos. Mahirap na gagawa tayo ng mga bagay, bagamat sabihin natin hindi naman ipinagbabawal, ngunit hindi inuutos. Maraming bagay sa Biblia na nangyayari na hindi naman ipinagbabawal daw, ngunit ginawa nila at sila'y pinarusahan ng Diyos. Nakita natin yan sa maraming bahagi sa kasulatan. At simulan muna natin sa araw na ito, itong kahulugan ng pagsamba. Doon tayo dadako sa sunod nating mga aral nitong regulative principle of worship, doon sa paraan ng pagsamba. Ngunit dito muna tayo sa tinatawag na kahulugan ng pagsamba. Ang kahulugan ng pagsamba. Noong si Pablo ay ayon sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 9 at 11. Ayon sa mga talatang ito, nang matapos ni Jesus tuparin ang kalooban ng Ama ng pagbibigay ng kanyang sarili sa ating kaligtasan, nang siya'y matapos na mabuhay na muli. Ang Biblia nagsasabi sa Filipos 2:9 na itinanghal siya, itinaas siya ng Ama at binigyan siya ng pangalan na higit na mataas sa lahat ng pangalan. At sinabi ng Biblia sa versikulo 10 na sa ganyang pangalan na ibinigay sa kanyang higit sa lahat ng pangalan, ang lahat na tuhod, bawat tuhod ay luluhod. Mga bagay man na nasa langit, mga bagay na nasa lupa at sa ilalim ng lupa, luluhod lahat. At ang sinabi niyang sunod na sa pangalang ito, sa pangalan ni Jesus, na pinakamataas sa lahat ng pangalan, ang bawat dila ay maghahayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ano yung ibig sabihin sa mga talatang ito tungkol sa pagsamba? Noong si Jesus ay itinanghal at itinataas na sa kanyang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, dalawang bagay ang dapat mangyayari. Luluhod ang bawat tuhod. Pangalawa, siya'y ipapahayag sa mga dila, sa lahat ng bibig na siya ay Panginoon. Ibig sabihin,
ang pagsamba na luluwalhati sa Diyos ay naaayon sa dalawang bagay. At yan ang ating tatalakayang kahulugan. Una, ang pagsamba na nauukol sa buhay, yung pagluhod. Lahat ay luluhod. Lahat na tuhod ay luluhod. Pangalawa, lahat na bibig, lahat na dila ay maghahayag. Ibig sabihin, ang pagsamba ay naaayon sa buhay, yung ating pagluhod sa harapan ng Diyos, nagpapahayag ng pagbibigay, galang ng ating buong buhay sa Kanyang pagiging Diyos. Yun ang unang kahulugan ng pagsamba. Pangalawa, ang pagsamba ay ang pagsasabi, paghahayag ng ating mga bibig tungkol sa Kanyang pagka-Diyos. Doon na babase ang kahulugan ng ating pag-aralan ngayon ng pagsamba. Ang pagsamba sa buhay, sa pamamagitan ng buhay, at ang pagsamba sa pamamagitan ng bibig. Ito tayo sa una. Ang pagsamba sa pamamagitan ng ating mga buhay. Anong ibig sabihin? Ang pagsamba na sa pamamagitan ng ating buhay ay ito. Ang pagsamba ay ang pagbibigay at ang pag-aalay sa Diyos ng ating mga sarili na siyang pinakamataas nating halaga at pagpapahalaga upang siya ay luwalhatiin. Ulitin natin. Ang pagsamba ay ang pagbibigay at pag-aalay sa Diyos ng ating mga sarili na siyang pinakamataas nating halaga at pagpapahalaga upang siya ay luwalhatiin. Ano bang kahulugan nito? Ano bang kahulugan ng pagsamba na pagbibigay, pag-aalay ng ating mga sarili? Na siya nating pinakamataas na halaga at pagpapahalaga. Ibig sabihin, kung tayo sasamba sa Diyos una, sa pagsamba sa pamamagitan ng ating buhay, ating ialay ang ating mga katawan, ang ating mga sarili, na siya nating pinakamataas na halaga at pagpapahalaga upang siya ay luwalhatiin. Ang pagsamba ay paglululhati. Nalululhati, una sa lahat, ang Diyos sa ating pagsamba sa pamamagitan ng buhay na ito, katawan na ito na iaalay. At ang pag-alay na yan, sinasabing yan ang ating pinaka mataas na halaga at pagpapahalaga. Ano ba ang hinihingi ng Diyos na pinakamataas sa atin kung tayo'y susunod sa Kanya? Hindi naman hihingi ng ating ano pang mga bagay. Ang hinihingi niya na sa lahat, ang ating katawan, ang ating pagkatao. At ano ang ibig sabihin yan sa Biblia? Ano ang ibig sabihin na siya ay pagbigyan natin ang ating sarili upang ibigay ang ating pinakamahalaga? Una, nangangahulugan ito ng pagtupad natin sa layunin ng Diyos sa paglikha at pagligtas sa atin. Ano ba ang layunin ng Diyos ng paglikha at pagligtas sa atin? Ang sabi ng Biblia, ang layunin ng Diyos upang tayo linikha at iligtas ay sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kapurihan. Sinabi ng Isaias 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan at aking mga ginawa. Sa aking kaluwalhatian yan, sabi ng Diyos. Sa Epeso 1:6, tayo ay tungo sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Ang konteksto niyan ay ang pagpili sa atin at ang pagtubos sa atin, kaligtasan. At sabi niya, ang mga bagay na ito na ginawa ng Diyos sa atin ay tungo sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. At sa versikulo 12 sa Epeso 1 sinabi, upang tayo ay dapat maging para sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Yun. Ang layunin ng Diyos na luwalhatiin siya ay
yung tayo ay linalang o kaniyang ginawa, kaniyang at kaniyang linigtas. Ang paglikha niya sa atin, ang pagligtas niya sa atin ay para sa kaniyang kaluwalhatian. Doon yan nangyayari sa pag-alay natin ng ating mga sarili na luwalhati ang Diyos. Pangalawa, ang kahulugan ng pag-aalay na siyang pinakamataas at pinakamahalaga na ating pagsamba. Ito ay ang pagbibigay o ang pag-aalay natin sa ating mga katawan bilang handog na buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sinabi, siya itong makatwira nating paglilingkod. Ano ba ito? Sabi ng Roma 12:1, tinawag tayo ayon sa kahabagan ng Diyos. Sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at katanggap-tanggap sa Kanya. Tingnan nyo ang salitang ginamit ni Pablo. Katanggap-tanggap. Ano ang katanggap-tanggap sa Diyos? Kung ialay itong katawan bilang handog na buhay. Dahil sa Kaniyang harapan, pag ginawa natin yon, ang pinakamahalaga, pinakamataas na uri at na Kaniyang hinihingi sa atin. At sabi ng Biblia, iyan ang makatwiran ninyong paglilingkod. Nung inialay mo sa Kanya, iyan ang inyong makatwirang paglilingkod. Wala na iwan, ibinigay lahat. Ibig sabihin, ibigay ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating panahon, ang ating buong buhay doon sa pag-alay ng ating katawan. Ano pang pangatlong kahulugan nito na pag-aalay sa ating mga sariling katawan bilang mataas na halaga at pagpapahalaga? Yan ay ang sinabi ng Biblia, ito ay ang pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Si Kristo ay tagapagligtas. Siya ay Jesus. Siya rin ay Kristo, Panginoon. Kaya dalawa sa isang pangalan, dalawa ang kahulugan, Jesus Kristo, tagapagligtas at Panginoon. Dapat siya tagapagligtas mo at Panginoon. Yan ang ibig sabihin nitong pag-aalay sa ating katawan. Inialay mo ang sarili mo sa Kanya bilang Panginoon. Nung siya ay nagligtas sa atin, inialay natin ang ating sarili sa Kanya dahil sa kaligtasan ng Kanyang ginawa sa atin. Ganon ang ibig sabihin ng pag-aalay ng katawan na pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapahalaga. Sinabi ni Jesus sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tatawaging Panginoon? Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang aking mga iniutos sa inyo, mga sinasabi sa inyo. Ibig sabihin, pag siya ay Panginoon, gagawin ang kanyang mga utos. Kung minamahalin nyo ako, sabi ni Jesus, susundin ninyo ang aking mga utos. Sinabi naman niya sa Juan 8:31, kung mananatili at magpapatuloy kayo sa aking mga salita, tunay nga kayo ang aking mga alagad. Magpapatuloy, mananatili, ibig sabihin siya ay sinusunod na Panginoon, sapagkat kung ang nagtuturo ang Panginoon na tumatawag sa atin, at kung tayo nananatili sa Kanyang salita, ibig sabihin nananatili tayo sa Kanyang otoridad, sa Kanyang pagiging Panginoon. At pang-apat, ang kahulugan nito sa atin, kahulugan ng sinabi ng Biblia na iaalay ang ating mga sarili na pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapahalaga. Ito ay nangangahulugan ng ganap na pag-ibig natin sa Diyos. Ang Lucas 12:30 nagsasabi na kung na tinawag tayong mahalin, ibigin ang Diyos,
sa apat na bagay. Ibig sabihin, mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Apat na bagay na ibig sabihin, pag ialay mo ang iyong buong katawan, buong sarili, nangyari ito, na minamahal mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Walang naiwan. Kaya ang pagsamba na pag-aalay ng ating mga sarilit katawan ay siyang pinakamataas na halaga at pagpapahalaga. Yun ang unang kahulugan ng pagsamba. Na kung hindi mangyari ang ganito, walang pagsambang mangyayari. Walang tanggapin na tao sa harapan ng Diyos. Nangangahulugan na noong tayo'y kumilala kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa pagsampalataya sa Kanya at pagsisisi, ating inialay muna. Inialay ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal, katanggap-tanggap sa Kanya. Ito ang ating makatwirang paglilingkod. At ito ang ating tinatawag na pagsamba. Ibig sabihin, ang ating pagsamba ay kabuuhan ng buhay. Simula tayong kumilala sa bawat araw, sa bawat gabi, bawat linggo, bawat buwan, hanggang tayo'y nabubuhay, tayo'y sumasamba. Ang ating buhay ay pagsamba. Sinabi dito, makatwirang paglilingkod. Nangangahulugan lamang na ang bawat isa na sumamba ay kailangang sumamba muna sa buhay. Inialay ang kanyang sarili. Kaya sabi ng Pilipos Kapitulo 2, una, ang pagsamba ay pagtiklop, pagluhod. Ang buhay mo na ay titiklop sa harapan ng Diyos. Pangalawa, noong ang buhay ay naialay na, ito na tayo sa pangalawa, pagsamba mula sa bibig. Kanina, pagsamba, pagluluwalhati sa Diyos sa pamamagitan ng buhay. Tayo luluhod. Ibig sabihin, tayo'y mag-alay sa ating mga sarili. At yun na nga ang sinabi nating apat na kahulugan. Dito tayo sa pangalawang kahulugan ng pagsamba. Ang pagsamba, pagluwalhati sa Diyos sa ating mga bibig. Ito ang sinabi na kahulugan. Ang pagsamba ay ang pagbibigay at pag-uukol sa Diyos ng pinakamataas na halaga na siya lang ang karapat-dapat na tumanggap. Ulitin natin. Ang pagsamba ay ang pagbibigay at pag-uukol sa Diyos na pinakamataas na halaga na siya lang ang karapat-dapat na tumanggap. Ang pagsamba ay pagluluwalhati sa Diyos, sinabi natin. At una, sinabi natin, luwalhatiin natin siya sa pagbibigay ng ating katawan. At yan ang pinakamataas nating halaga at pagpapahalaga sa Kanya. Matapos niyan, tayo na ngayon ay magsamba sa pamamagitan ng ating bibig at ang pamamaraan na yan, pag-uukol, pagbibigay ng pinakamataas na halaga sa Kanya. Paano ba yan nagagawa? Yan ay nangyayari sa ating mga bibig. Ang salitang pagsamba na sinasabing worship, nagmumula yan sa Anglo-Saxon. Doon sa Inglaterra, mga Anglo-Saxon, ang salitang worship. Mahirap basahin ito. W-E-O-R-T-S-I-P-E. Worship. Na napakahirap na spelling. Pag-uukol ng dakilang halaga. Ang salitang worship pala, nagmula sa salitang Anglo-Saxon, pag-uukol ng pinakamataas o dakilang halaga. Yan ang pagsamba. Ukulan mo, bigyan mo, ascribing God supreme worth. Kung anong halaga niya
kung sino siya, kung ano ang Diyos, iukol natin sa Kanya. Nangangahulugan ito ng dalawang bagay. Una, ang Kanyang katangian at katangian niya at kalikasan. Katangian at kalikasan. Pangalawa, gawa niya. Siya ay ukulan ng pinakamataas na halaga sa Kanyang katangian na pinakamataas, pinakadakila, at sa Kanyang mga dakilang gawa. Katangian at kalikasan at gawa. Una, dito tayo sa pagsamba na iukol sa Diyos, ibibigay sa Diyos ang Kanyang ang Kanyang halaga, pinakamataas na halaga sa pamamagitan ng Kanyang mga katangian. Ang katangian ng Diyos, sinabi ng Biblia, siya ang pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. Meron pa bang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat? Wala na, ang Diyos lamang. He is called the Most High and the Almighty. The Most High and the Almighty. Awit 91:1. Itong sinabi, siya na naninirahan sa dakong lihim ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Tinatawag siyang kataas-taasan, tinatawag siyang makapangyarihan sa lahat. Kaya ganoon, iukol sa Kanya. Awit 92:8, subalit ikaw, Panginoon, ay ang kataas-taasan magpakailanman. Awit 10:16, ito ang sinabi, ang Panginoon ay hari magpakailan. Ang Panginoon ay hari magpakailan man. Magpakailan pa man. Pahayag 1:8, ito ang sinabi, ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Sinasabi ng Panginoon na siyang ngayon at siyang nakaraan at siyang darating, makapangyarihan, ang makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo, ang Diyos sa Kanyang katangian, pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. Kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Ayon naman sa Job 33:4, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Tingnan nyo, ang makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Sa awit 47:2, itong sinabi sa Kanyang katangian, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan at kakilakilabot, siya ay isang hari, haring dakila, ibabaw ng buong lupa. Ganun ang Panginoon, pinakamataas sa lahat. Hari na dakila, ibabaw sa lahat ng lupa. Awit 83:18, upang mangalaman ng mga tao na ikaw ang siyang nag-iisang may pangalang Jehova, ay ang kataas-taasan sa ibabaw ng buong lupa. Yan ang pagpapahayag ng kasulatan, mga kapatid, sa ating Diyos na pinakamataas at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, dahil siya ay pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ay tinatawag na walang hanggang Diyos. Walang hanggang Diyos, the eternal God. Walang simula at walang katapusan. Sa awit 90:2, ang sinasabi, mula sa walang katapusan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Bago pa man lumitaw ang mga bundok, bago pa man hinubog ang lupa at sanlibutan sa makatuwid bagay, ikaw, mula sa walang katapusan at mula sa walang hanggan, ikaw ay ang Diyos. Pangalawa, hindi lang siya walang hanggan. Tinatawag siyang siya ay hindi nagbabago. Ang Diyos, hindi nagbabago. The unchangeable God, unchanging God. Awit 102:27. Itong sinabi, subalit ikaw ay ikaw pa rin, at ang mga tao mo ay ang mga taon mo ay hindi mga karoon
ng katapusan. Hindi natatapos ang kanyang mga taon. Malakay 3:6, ako ang Panginoon at hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago. Pangatlo, siya ay makakagawa ng lahat ng bagay. Hindi lang siya walang hanggan, hindi lang siya hindi nagbabago, siya rin ay makakagawa ng anumang bagay, ng lahat ng bagay, at ano pa, at nakakaalam din siya sa lahat ng bagay. Ayon sa Hub 42, versikulo 2, itong sinabi, nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at anumang balakin mo ay walang makakahadlang nito. Ganun ang Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay. Siya rin ay nakakaalam ng lahat ng bagay. He is the God that is omniscient. Hebrehanon 4:13, ito ang sinabi, walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin dahil ang lahat ng mga bagay ay hubad at lantad sa mga mata niya kung kanino tayo mangagsusulit. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Pangapat, ano pa ang katangian ng Diyos na nagsasabing siyang pinakamataas at pinakamahalaga sa lahat? Pinakamataas sa lahat. Siya rin ay naroon sa lahat ng dako. Siya ay tinatawag na omnipresent. Jeremias 23 at 24, ako bagay Diyos lang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita, sabi ng Panginoon. Naroon siya sa lahat ng dako. Siya rin ay may buhay sa kanyang sarili. Kung ang Diyos ay pinakamataas at pinakapangyarihan sa lahat, nabubuhay siya sa sarili niyang buhay. Self-existent. Ayon sa Juan 6:26, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din niya ipinagkaloob sa anak ang na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ang Diyos ay nabubuhay sa kanyang sarili. Pang-anim, siya ay gobernador sa lahat. Ang salitang ginamit sa Tagalog, taga-pamuno. 22:28 ng awit, ito ang sinabi, sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya ang taga-pamuno sa lahat ng mga bansa. Siya ang namumuno. Siya ang namamahala. Kanya mga katangian niya ng Diyos na siya ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa lahat-lahat. Kung ang pagsamba, mga kapatid, ay ang pagbibigay at pag-uukol sa Diyos ng pinakamataas na halaga na sa kanyang ikapupuri, sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang ibig sabihin? Kinakailangan at karapat-dapat lamang, nararapat lamang na babanggitin at pupurihin siya sa mga dakila niyang katangian. Itong ibig sabihin ng pagsamba sa bibig ay pag-uukol, pagbibigay sa Diyos ng pinakamataas na halaga na siya namang katangian niya. Kung ito ang kanyang katangian at ito ang kanyang kalikasan na pinakamataas, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, nangailangang banggitin at pupurihin siya. Ang pagpupuri, mga kapatid, ay pagbabanggit sa Diyos ng kanyang mga katangian at gawa. Kaya ibig sabihin, purihin at dakilain ang iyong pangalan, O Diyos, kataas-taasan at makapangyarihang Diyos sa lahat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, sapagkat ikaw ay walang hanggan. Hindi ka nagbabago. Naroon ka sa lahat at suma sa lahat. Nabubuhay sa iyong sarili. Ikaw ang hari at tagapamuno sa lahat ng mga tao at lahat ng mga bansa. Ganon, mga kapatid, ang pagsamba sa ating mga bibig. Banggitin sa pagpupuri ang kaniyang mga katangian. Pangalawa,
iukol sa kanya ang pinakamataas sa pamamagitan ng katangian niya at kalikasan. Pangalawa, sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang kanyang mga gawa, mga kapatid, na pinakamataas, na nagsasabi na siya ang pinakamataas nga sa lahat, kay banggitin din natin sa kanya ang dalawang pinakamataas niyang gawa sa ating buhay at sa daigdig. Ano pala yan? Ano ba yon? Una, ang gawa niyang paglikha sa lahat ng bagay. Pinakamataas at pinakapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya ang lumikha sa atin at sa lahat ng bagay. Yan ang sinabi sa Pahayag 4:11. Ito ang sinabi: ikaw ay karapat-dapat, o Panginoon, na magtamo ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat linikha mo ang lahat ng mga bagay, at sa kalooban mo sila'y nangaparito at nangalikha. Ganon ang unang makapangyarihan at pinakamataas na gawa ng Diyos. Pangalawa, ang sunod niyang gawa na nagsasabi ng kaniyang kadakilaan ay ang gawa ng kaniyang pagliligtas. The work of salvation. Pagliligtas ng Diyos sa tao, sa atin. At sasabi ito sa ating Kristo, sa ating Panginoon, na ibinigay sa atin upang tayo'y makakilala sa Kanya, upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, upang tayo ay magkaroon ng buhay, upang tayo ay baguhin sa ating masamang pamumuhay, upang tayo ay dalhin mula sa pagkaalipin ng kasamaan patulong sa pagkaalipin ng katwiran. Yan ang gawa ng Diyos ng pagliligtas, nang tayo'y makasalanan pa dahil sa kaniyang pag-ibig, namatay si Kristo sa atin. Yan ang sinasabi sa Ebanghelyo, ang mensahe ng Ebanghelyo, na si Kristo ay pumarito, na kaniyang sinunod ang ating paglabag at kaniyang kinuha ang ating parusa sa pagbigay ng kaniyang sarili sa kaniyang kamatayan. Ganon ang gawa ng Diyos ng pagligtas. Dalawang pinakamataas na gawa ng Diyos ng pagligtas, ang kaniyang paglikha sa lahat ng bagay at ang kaniyang pagliligtas. Dalawang bagay na ang Diyos sa ating pagsamba ay ating pagbibigyan at pag-uukulan ng pinakamataas na halaga. Doon, una sa kaniyang mga katangian at ang kaniyang mga katangian at kaniyang mga kalikasan. At pangalawa, sa kaniyang mga gawa. Ito, mga kapatid, ang kahulugan ng pagsamba. Pagsamba sa pamamagitan ng buhay, pagsamba sa pamamagitan ng bibig. Nangangahulugan lamang na ang ating mga buhay na tinawag na magsamba sa Kanya ay mag-alay muna. Ialay ang ating mga sarili bilang handog na buhay. Nangahulugan niya ng pagtupad ng Kaniyang layunin sa atin, na tayo'y sa Kanyang kapurihan. Nangangahulugan, mga kapatid, yan na tayo nga ay mahalin siya ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Nangangahulugan din yan, mga kapatid, na ang Diyos ay pag-alayan natin sa ating buong pagkatao. Kung nangyayari niyan, ngailangan din lamang na atin siyang pag-uukulan, atin siyang pagbigyan ng pinakamataas na halaga, na siya lang ang karapat-dapat na tumanggap. Yan ang pagsamba, mga kapatid. Nangangahulugan din lamang yan na sa ating mga pagsamba, sa ating panahon ng Sabat, gawin natin ito.
na sa ating pag-awit ng ating mga salmo, sa ating panalangin, ialay natin una ang ating mga sarili. Pangalawa, banggitin natin ang Diyos sa kanyang sa pag-uukol ng pinakamataas niyang halaga sa atin dahil sa kanyang mga katangian at sa kanyang mga gawa. Naway mga kapatid, ang mensaheng ito ay tunay ngang makahulugan sa ating mga buhay, sapagkat kung meron mang gawa, meron mang gawain, meron mang tawag na kalooban ng Diyos para sa atin, wala nang pinakamataas na gawin natin ang pagsamba. Idalangin natin ang bawat isa sa atin na matuto tayo ng tunay na pagsamba. Una, ialay ang ating mga sarili na isang handog, ang ating mga katawan, handog na buhay, banal at katanggap-tanggap. Hindi mangyayari yan kung hindi tayo magsisisi, sapagkat matapos sinabi ni Pablo niyan, sabi niya, huwag kayong umayon sa sanlibutan ito, ipabago ang inyong mga sarili. Ibig sabihin, pagsisisi. Tayo muna ay dadako sa pagsisisi, na tayo linisin ng Diyos, na tayo patawarin ng Diyos. Sa lahat ng bagay, hugasan tayo ng Diyos. Ialay ang ating mga sarili. Doon nagsimula ang ating pagsamba. Matapos natin ginawa yon, sambahin natin siya sa ating mga panahon ng Sabat. Sambanahin natin siya sa ating mga bahay, sa ating paggising, sa ating paglalakad. Sa lahat ng panahon, banggitin natin ang Diyos sa kanyang kapurihan, sa kanyang kalwalhatian, sa pag-uukol, sa pagbibigay sa kanya ng pinakamataas na halaga. Anong mga halaga niyang pinakamataas? Naroon sa kanyang katangian, naroon sa kanyang mga gawa. Kaya alamin natin, maaari magkaroon tayo ng memory verses sa kanyang tinawag na mga katangian at sa kanyang mga gawa. Pagpalain tayo ng Diyos mga kapatid sa aral na ito. Ang Diyos na siyang tumawag sa atin sa kaligtasan, siya rin ang tumawag sa atin upang siya'y sambahin. Naway turuan niya tayo na matutong magsamba ng tunay, lumago sa paraan na ito, lumago sa gawain ito, at lumago sa ating buhay pananampalataya. Tayo manalangin mga kapatid. Purihin ka, Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa inyong mga salita, sa pagtuturo niyo sa amin sa pagsamba. Turuan niyo kami, aming Ama, sa tunay na pagsamba. Gabayan niyo kami sa aming pagsagawa nito, na tunay nga kaming matuto. Tunay nga namin una malalaman ang tunay na kahulugan, tunay na paraan, at ang pagsagawa nito. Ituro niyo sa amin sa araw-araw kung paano namin kayo sambahin. Ituro niyo sa amin ang tunay na pagsamba kung kami magsama-sama. At turuan niyo kami sa pagsagawa nito sa aming buong buhay at pagkatao. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa na namang pagkakataon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa sunod na Sabbath day, mga kapatid.